medyo kakaiba yung win niya. Kasi it's not on the money side alone. It's more on the inside changes. When I say inside changes, yung mindset talaga. And I'm also a big believer wherein yun nga, when you shift your mindset for some weird reason, mas madami kang na-achieve. And yun yung matututunan natin, and then yun din yung malalaman natin na kwento from the guest. Okay? So guys, again, welcome to another inspiring session where we celebrate real progress and redefine what it means to win. You know, we often think winning means reaching these huge milestones or hitting perfect numbers. So essentially, yun nga, yung palakihan ng kita, magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, pero nakakalimutan yung pinaka-basic na win. Kasi yung mga bagay na yun, those are just, hindi naman na bonus, pero those are just the byproduct of what you really do on the background. So, again, that's not what this segment is all about. Dito, we believe that you are winning the moment you decide to take action. Kasi nga, action creates momentum. And when there is momentum, for sure, magkakaroon ka ng win. And then yun nga, magiging byproduct yung kotse, yung 6-digit figure na income. So yun. Again, when you choose to start despite imperfect timing or circumstances, you are already winning as long as you are taking action. So today, we're continuing our journey of sharing stories that show how consistency and small steps forward create lasting change. We'll be hearing from someone who, just like many of you, decided to take action and make progress of their own. Because remember, your progress, no matter how small you might think it is, it's actually already part of your winning story. And speaking of inspiring story, I'm thrilled to introduce today's guest, Miss Justin Laplano. So, first question, Jazz. Ano yung pinaka-recent win or achievement that you are most proud of right now? And again, it could be anything from mindset shifts to practical results. All right. So siguro after realizing everything, yung kumbaga parang inisip ko din kung ano yung mga previous experiences. Siguro yung pinaka recent win na na-realize ko or achievement ko is yung I was able to step out of my comfort zone. And ayun, because of that, ang daming opportunities na nag-open up for me. Yung comfort zone na tipong yung dati takot na takot akong mag-reach out sa mga direct clients. And then yung yung comfort zone na parang nagwo-worry ako, nag-overthink ako na what will happen if umalis ako dito sa sa comfort zone ko. Like mawawalan ba ako ng kita or anything? May mangyayari ba? And siguro yung isa pa doon na kasama sa comfort zone ko is yung nagda-doubt ako sa sarili ko. Yung capabilities ko, yung kakayahan ko, ayun. And also, yung pagiging introvert ko. Kaya before before mag-start nung live, sinasabi ko kay Mayor, kinakabahan ako. Pero hahawaan ko sana siya ng kaba pero wag daw. Pero ayan, happy ako kasi pag nandito na yung talaga yung moment na nagsasalita na ako, nawawala na siya lahat. Parang go with the flow na. So, ayun. Grabe no, ang dami pala. Like, you mentioned about overthinking na baka mawawalan ka ng kita, and everyone would probably feel the same way na takot. Kasi kahit siguro ako, takot ako. Like, before ako nag-job sa freelancing, ganun din yung na-feel ko. And then, there was this one thing na na sinabi mo, wherein, yun nga, you are doubting your capabilities. Yeah. So, I think a lot of people would somehow resonate with it. Gusto ko sana i-expand. Wala siya dun sa questionnaire ko So, mag-segue tayo ano yung, like, self-doubt in what sense? Saang part ka nagkaroon ng self-doubt? Actually, sa lahat
ng bagay. Number one, yung capability ko sa ginagawa ko. Which is, di ba nga, isa akong web funnel designer and builder. So, parang nalilimit yung yung sarili ko, parang nagda-doubt ako na kaya ko bang mag-deliver sa mga clients ko ng well, yung parang high quality output. Kaya ko na ba na mag-direct clients? Kaya ko bang makiusap sa mga direct clients? Kaya ko bang makipag-negotiate? Kaya ko bang mag-close? Kaya ko bang mag-outreach? So everything, lahat ng process ng pagiging freelancers, yun yung doubt ko sa sarili ko. Kung kaya ko ba. I'm also a big believer na if you comment something or if you acknowledge something na nafe-feel mo, for some weird reason, nawawala siya. Just like yung sinabi ni Jazz kanina, kinakabahan siya pero andito na eh. So nawala yung kaba niya, mas na-excite siya. And ako, magsasabi ako kaagad ng self-doubt. Kasi even me, I constantly feel self-doubt. Sa kahit anong vine-venture natin, we would constantly feel self-doubt. Pero at the end of the day, kikilos ba tayo or we let the self-doubt get the best of us? Diba? And here, si Justine she definitely overcame it. Pero ito na yung second question ko sa'yo, Jazz. Kasi sobrang dami talaga ng self-doubt mo. Yeah. Let's start from the very beginning, okay? Let's start from the very beginning. Ano yung like, what was the turning point? What was the one reason that, that made you finally decide to take action and start dito sa journey mo? Yung pag-alis mo sa comfort zone mo. Freelancer na ako since college. Kala mo tagal na since birth. Kala mo tagal na nung college. Pero since nung 4th year pa ako, nag-freelancing na ako. Bakit? It's because of fear. Computer science graduate ako. Graduate ako sa PUP. So, natatakot ako kasi na parang sabi ko, gagraduate na ako. Ano nang gagawin ko next? Ako kasi yung tipo ng tao na ayokong mag-step kapag hindi ko alam yung yung mangyayari. Kumbaga parang ayoko yung unplanned, yung mga bagay na ginagawa. Hindi ako sanay na parang biglaan. Gusto ko laging planado. So, dahil sa takot ko nun, basta super takot na takot ako. Sabi ko, ano nang gagawin ko after ko graduate? Hindi ako marunong mag-code. Anong trabaho ko? Saan ako pupulutin? Ganyan. So, Kumsay ka ha? Kamsay. Tandaan mo to. So, after nun, yung college years ko kasi, 1 year lang akong in person, face-to-face. Tapos, 2nd year to 4th year ko, online lahat yon. So, syempre, dahil online yung classes ko, meron akong access sa sa social media, sa lahat, 'di ba? So, dun ko nakita yung nag-search ako, ano yung other pa na related sa Comsci. So, dun ko nakita yung UI UX. So, that time, hindi ako marunong mag-design din. Wala akong skill sa design. As in, wala. So, sabi ko, parang ito yung parang madali lang aralin. Parang ito yung madaling aralin. Ito na lang kaya para hindi masayang yung course ko. So, after nun, yung internship na kinuha ko for OJT is related sa UI UX. Kasi pasok siya dun sa sa course. So, sabi ko, parang nag-e-enjoy ako. Parang okay, sige, kaya ko siyang aralin. Hanggang sa nag-search ako ng mga online jobs na about sa UI UX. Kasi parang sabi ko sa sarili ko nun, ang dami kong gusto sa buhay, ang dami kong gustong bilhin and anything. Kaso nahihiya akong manghingi sa parents ko, nahihiya ako. So sabi ko, sarili ko parang what if mag-search ako ng online job kasi online naman eh. So hindi na ako alis ng bahay. Pwede naman akong sa sa bahay mag-work. Ayan. So ayun. So after nun, dun ko na meet naman yung graphic design. Okay. So yun yung pinakauna kong ininvestan na course.
Actually, hindi pala ako yung nag-invest. Anong meaning mo? Nanay ko pala. Paki-share. Nanay ko pala yung nag-invest. Ang in-invest ko is time, no? Time and yung patience ko na matuto. So, kinulit ko pa yung nanay ko noon. Sabi ko, Ma, enroll mo ko sa ganito kasi gusto kong matuto, ganito, ganyan. Tapos, noong una, nagda-doubt pa siya. Sabi niya, legit ba yan? Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, legit yan. Ako bahala, ganyan. So, that time, talagang pinush ko yung sarili ko na aralin yung course na yon. Inaral ko talaga siya, yung graphic design, using Canva. Tapos, ang maganda doon kasi, aside sa tinuturo nila yung graphic design, is meron ding output na kailangan ipasa. So, doon ako na-amaze na parang, hala, gawa ko ba yan? Parang ganun, gawa ko ba yan? So, doon ako na-shock na parang kaya ko pala. No? Pero, hindi pa yun yung fully na na parang okay na ako na sa sarili ko. May self-doubt pa din. So, after noon, sunod-sunod na yung mga sunod-sunod na yung mga in-enrollan kong course. Na-meet ko na yung mga, yung mga VA, something, ganyan-ganyan. Tapos, dun ko na-meet yung agency. Yung sinabi ko sa'yo, agency. So, aaral ako, tapos part-time ako dun sa agency. So, after ko graduate, eto ngayon nakakaloka. Cum laude ka, pero di ka marunong mag-code. Oh my God. Paano nangyari yun? Ayan. Pero I mean, yung ina-code na from scratch, hindi ko kaya nung ako lang. Pero naiintindihan ko siya. Ayan. Marunong ka rin yan. Napapasa ko siya. Parang, okay. Pero hindi ko siya kaya nung ako lang. Ayan. So, after nun, after nun, graduate ako September 2023. So, that time din, naging full-time na ako sa agency. So, work. So, ang role ko dun sa agency is, nasa ako, web design and development. Ayan. So, nakakatuwa yung agency na yon kasi, nagtiwala sila sa akin kahit alam nilang wala pa akong experience. So, yung unang, sa akin, yung unang task na binigay sa akin, WordPress development. Oh, shit! Ay ko, paano ko gagawin to? Ganyan. So, sabi sa akin, kaya mo ba? Ganyan. Kaya mo bang gawin to? Ganyan. So, ako, bago ako ako kasi yung tipo ng tao na search ko muna. Meron bang tutorial nito sa YouTube? Meron bang tutorial nito sa Google? Bago ko i-accept. Kasi pag nakita ko na maraming resources sa online, i-grab ko. Kasi pwede ko naman siyang i-search eh. Pwede akong how to, habang pakiulit nga yun. Parang nabingi ako. Ano ulit? Pag marami yung resources? Pag marami yung resources, ginagawa ko siya kasi kaya kong how to. How to ganito, how to ganyan. So, doon kasi sa agency na yun, no, hindi kasi tinatime yung, wala kaming time tracker. So, ang ginagawa ko is, nileless ko yung time ko na inaral ko siya, doon sa ginawa ko talaga siya. Ano meaning mo? Kumbaga parang, hindi ko sinasama sa nilalag ko na hours yung pag-aral ko. Kasi, yun yung masaya no? Yung parang, you earn while you learn. Yes. Super happy ako dun sa opportunity na yun. So, habang ginagawa ko yung first website na yun, how to ako. So, sobrang happy ako kasi natuwa yung client na parang, huy, kinaya ko pala. No, ayun. So, yung isang lesson ko na natutunan ko doon is, there are a lot of resources online. Yes. So, ang problema na lang is kung paano natin siya gagamitin at paano natin siya matatagpuan, no? Kasi kung hindi tayo resourceful, hindi natin magagamit yung mga resources online.
So, ayan. Totoo. So, after nun, 2024, parang naka-feel na ako na parang stagnant na ako last year. Parang sabi ko, parang paulit-ulit, hindi na ako nag-grow. Parang, Mhm. parang I'm aiming for something. Yung parang may kulang sa feeling. Ganun siya. Yung parang may kulang sa ginagawa ko. Parang paulit-ulit na lang. I mean, hindi naman ako nagsasawa sa ginagawa ko kasi gusto ko siya. Pero parang may kulang. So, after nun, July, nag-iisip na ako nun. July last year. Nag-iisip na ako nun na parang wala nang progress. I mean, wala nang improvement na nangyayari sa akin. Yeah. Yun. So, nung August, doon na ako nag-start mag-invest ng sarili ko na, hindi na sa nanay ko. Ayun. May question ako before ka mag-continue. Sige, go. Number one, di ba yung first na nag-invest yung nanay mo, nabayaran mo ba? Ako na magtatanong para sa tao. Hindi naman kasi literal na parang yung nanay ko is naniningil. It's more of my happiness na ako yung mismong magbigay sa kanila. Yun yung always ina-aim ko, kaya rin naman ako nagwo-work hard. Kasi gusto ko yung ma-feel nila na na thankful ako sa kanila. Yung kumbaga parang simple treat mo lang sila ng kape kasi yun yung trip nila, di ba? Or bigyan mo sila ng ng something. So parang para sa akin, by giving those things, nakakapag-give back na ako sa kanila. Yun yung nakakatuwa, no? Kasi yung feeling na we are privileged to help and then give dun sa parents natin is just so fulfilling. 'Di ba? Nakakawala din ng pagod. Yeah. So, yun yung nakakatuwa. So to continue your story, naka-feel ka na stagnant ka na and then you started investing last August. Yes. So, ang nangyari nun is marami pa akong ibang courses na kasi hindi kasi parang nasa stage ako na hinahanap ko pa yung bagay na gusto kong gawin. Na-try ko mag-SEO, na-try kong mag-SMM, pero parang hindi ko trip. Parang nai-stress yung utak ko. Unlike pag yung web design or yung funnel, landing page, parang ang gawin, parang minsan naglalaro ka na lang, ganun yung feeling niya. So parang sabi ko, sige, stay na ako dito kasi ito na yung gusto kong gawin eh. Improve ko na lang siya. So by August, doon ako super thankful kasi parang lahat ng bagay naging align. Lahat ng nami-meet kong community, super ganda ng community. Nakaka-boost ng confidence and nakaka-help dun sa journey mo. Ayun. So, nung August, ang una kong pinasukan is kay Coach JV. Go High Level Champs. So, after that, yung next ko is yung kay Coach Darla. So, biglang nag-release ka nung 7-day, nagkuha din ako. Kasi nga, sabi ko parang lahat na talaga, nag-a-align na, parang ito na lahat, ayan. So, after nun, na-meet ko na si CC. Kaya ngayon, si CC yung course ko na tinitake ko ngayon. Kasi, parang, hindi ko alam ano yung nangyari. Kung bakit align lahat ng bagay. Na parang, parang gusto kong parang ito na talaga. Na-enjoy ko talaga siyang gawin. So ngayon, ang ginagawa ko, hindi na more on exploration. Yes. It's more on yung parang practicing na talaga ng pagiging expert dun sa isang bagay na yun. So yun yung super happy ako na ginawa ko. So, ayun, dahil lang sa pagiging stagnant, doon nag-start yung na nag-decide ako na mag-take action kahit na alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Yeah.
may add ako, Just, kasi sobrang dami yung natutunan ko from you. From that, from your story ng beginning. So, number one, it all started from just feeling stagnant. And I think a lot of people can definitely relate to this. We will always feel stagnant kasi nga, mahilig talaga tayong mag-evolve. Kasi tao tayo eh. We always try to strive more. The problem is, hindi lahat are resourceful. And Yeah. dun ka different. And medyo harsh tong sasabihin ko, pero somehow I'm also showing this behavior sa ibang newbies. And I'm not trying to defend myself or nagdadamot. Pero I'm always a big believer dun sa Bible quote na sinasabi na give a man a fish and he'll live for a day, but if you teach a man how to fish, he'll live for a lifetime. So, ang logic ko dun is, when someone asks me a basic question, I would just answer, did you watch this? Hindi ako yung tipong ibibigay ko sa'yo yung sagot. Kasi nga, I'm teaching you how to fish so that even if I'm absent, okay ka. Yeah. Okay? And then, yan yung kagandahan sa kwento mo kasi nga, you are an embodiment dun sa dun sa quote na yun, na you are someone who would want to learn how to fish so that you will live for a lifetime. Kaya nasabi mo na everything was aligned. Yeah. Everything was aligned na napunta ka dun sa kay Cici. Kasi nga, you were trying things eh. You were trying kung anong mag-work sa'yo eh. And yun yung maganda. Yung iba kasi, they would just be afraid to try kasi nga mas nauuna yung self-doubt nila. And ikaw, kumbaga, hindi ko alam kung OC mo yan or sakit mo yan, pero that's definitely a good illness to have, na kung ma-feel mo yung stagnant, hanapan mo ng paraan para mawala yung feeling na yun. Yung iba kasi hindi ganun. So, hopefully, sa mga nanonood ngayon, you would learn a lot of lesson or valuable lesson from that story alone ni Jazz. Kasi nga, siya eh, like, kung papansinin nyo, it was just one step at a time. Pero ngayon, yung ginagawa na niya, at her age, putik feeling ko ang tanda ko na, at her age, yung ginagawa na niya is amplification ng current skill set niya. Kasi nga, she knows what she wants. And hindi lahat ganun. May iba na tumanda na lang, hindi pa rin alam kung anong gusto kasi nga they never tried. They were too afraid, they were too scared to try. And then gusto nila magpa-spoon feed. And then here you are, isang YouTube lang, hindi ko na mag-yes kasi gusto mo munang maghanap ng how to. And then after you have those videos, you will be confident kasi nga you can learn by doing it. So, syempre, yung kwento mo kasi masyadong summarized. For me, masyadong summarized siya. So, ganitong nangyari, ganun nangyari. For sure, along the way, hindi yan smooth. Okay? So, hindi yan smooth. Now, if you would look back, babalik na naman tayo kasi medyo ungas ako. What were some initial challenges you faced and how did you push through? Kasi before ka talaga mapunta kay Cici, you will definitely encounter challenges. Hindi naman yan smooth sailing. So, yung una na initial doubt ko or challenge is yun nga, yung pagiging introvert ko. No? So, paano ko siya na overcome? Na-overcome ko siya nung, kasi ako, yung parang, nakita ko yung sarili ko na minsan nahihirapan akong magtrabaho pag wala akong naririnig na ingay. Na boses na tao. So ngayon ang ginawa ko is naghanap ako ng podcast sa Spotify. So doon ko nakita yung podcast ng isang tribe member or ng tribe coach. So pinapakinggan ko siya lagi. So doon nagsimula. Sabi niya na being an introvert is a choice. Sabi niya. So kung magiging pabebe daw tayo, hindi tayo usad. No. So sa industry natin, hindi pwede yung pabebe. So that time nung narinig ko 'yun, parang sabi ko, oo nga no, parang
minsan naman trip kong kumausap ng ibang tao na hindi ko pa nami-meet, pero minsan ayoko. So, talagang realization siya na being an introvert is a choice. So, nung narinig ko siya, in-apply ko siya sa sarili ko na parang, nung nag-enroll na ako sa mga courses, nagpo-post na ako, nag-show up na ako sa Facebook. Nagpo-post ako ng progress ko. So, yung Facebook kasi parang ginawa ko siyang diary. Diary. Kumbaga, kung yung Facebook ko, hindi siya hindi pa ako nag-advertise ng nagpo-promote ng mga services ko. Wala pa. Parang more on ginagawa ko pa lang siyang diary ko. Pinopost ko yung progress ko, gumawa ko ng ganito, umattend ako sa ganito, na-meet ko si ganyan, si ganito. So, puro ganun yung laman nung Facebook ko. Pero, kahit ganun yung pinopost ko, nakaka-help siya sa akin to show up sa online space and mabawasan yung pagiging introvert ko at mas pinipili kong mag-show up kesa magtago, 'di ba? Kasi kung magtatago tayo, paano tayo makikilala? Paano tayo mami-meet ng mga tao? Right. So nag-freelancing pa tayo, nag-freelancer pa tayo kung hindi tayo nag-show up. So parang nonsense. Exactly. Ayun, yun yung una. So yung pangalawa is yung doubt ko sa sarili ko. Yung sa kakayanan ko, kung kaya ko bang i-deliver yung services na ino-offer ko. Or kaya ko bang gampanan talaga yung business na to, yung pagiging freelancer, no? So, paano ko siya nalampasan? Siyempre, yung naghanap ako ng right community and right mentors. So, I'm so blessed, no? I'm so blessed kasi hindi ako napunta dun sa mga communities or courses na toxic or yung parang scam, no? Uy, scam ako, di ba? Scam ako. Nag-post ako. Ayan. So, blessed ako doon, no? Na parang binibigay na ni Lord sa akin lahat. Ang gagawin ko na lang is i-claim ko at mag-take action ako. No? Yun na lang. So, ang ginawa ko, nag-enroll ako. Nag-invest ako sa sarili ko. Kasi may narinig akong podcast, hindi ko alam kung saan ko narinig. Kasi nga, ang hilig kong makinig ng kung ano-ano. So sabi niya Bad trip to, hindi pwede hingan ng resources. Just, anong magandang podcast? Di ko alam, nakikinig ako. Basta narinig ko lang. Hindi, ayun. So, yung sabi niya doon, parang sabi niya, how will client invest in you if hindi ka nag-invest sa sarili mo? Exactly. So that time, invest sa sarili ko. Invest ako mag-upskill, invest ako na makipag-network, magkaroon ng community and everything. Tapos, ayun, sabi niya pa doon na kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, paano ka pagkakatiwalaan ng client mo? So, right. parang, ganun. natagos sa heart, no? Yung sinabi niya dun sa podcast na yun. So, from that, na parang sabi ko, oo nga, no? Na parang, kailangan ko talagang mag-invest sa sarili ko. Kailangan kong magtiwala sa sarili ko. Tsaka isa dun, Mayor, yung isa ka dun sa nag-contribute na malampasan. Anong ginawa ko naman? Ayoko kasi nag-chat ka sa akin. Kasi diba magkausap tayo sa chat. Tapos, sabi ko, self-taught lang, diba? Self-taught lang ako na designer, sabi ko sa'yo. Pero totoo naman kasi, self-taught. Pero, ang mali ko doon is nilang ko siya. Yes. Yun yung natutunan ko. Na parang uminit yung tenga ko kaagad nung nabasa ko, parang, oh, shit. So, after that, yung sa mga sinabi mo na parang mas okay nga kapag self-taught ka kasi nandun yung determination mo to study talaga yung bagay na yun. So after that, nag-shift talaga yung mga brain cells ko. Nag-mix-mix sila diyan. Mekos-mekos. Nag-mekos-mekos yung mga brain cells ko. So ayun, after nun, naging factor siya
na magtiwala talaga ako sa sarili ko, na maging proud ako sa sa kakayanan ko. 'Yon. And then yung pangatlo, yung pangatlo ko na DAF and our challenge is yun nga, yung fear of what will happen next. Ayan. Kasi yun nga, sabi ko kanina, ako yung tipo ng tao na gusto ko planado lahat. Ayoko nung biglaan. So, natatakot ako, ano yung mangyayari next kapag hindi ko plinano. So, ang ginawa ko nun is, dahil hindi ko na nga rin alam talaga yung sagot, kung paano ko siya malalampasan. Alam ko na na hindi tayo pare-parehas ng faith, ng belief, ng religion. Pero ako kasi, ang ginawa ko is, sinurrender ko lahat kay God. Ayan. And I let Him lead my way. 'Di ba? Parang sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. ikaw na yung magbigay sa akin ng signs, ng hint kung ano yung path ko na dapat kong tahakin, ano yung mga decisions na dapat kong gawin, ano yung mga dapat kong gawin para para mag-move forward para hindi ko na ma-feel tong pagiging stagnant. So, ayun, pray lang and surrender talaga kay Lord. Ayun na. Grabe, no? Like, eto din like gusto kong mag-share, no? Yung mga tao, puwera ano lang I don't want to attack people and I have no interest in attacking people, pero yun nga din, no? And I always say this during sa mga live session na parang, what is it for a man if he gains the world but loses his own soul? Kasi nga, yung iba, they would chase fame, they would chase those, wealth, kunyari, pero they forget na there's a higher power na dapat yun talaga sana yung inuuna natin because He created us. Yeah. And then, whatever, kung anong meron tayo, pwede niyang kunin anytime. Kaya may tinatawag na karma So, hopefully lang ba yung mga tao, okay lang naman na mangarap, pero, kumbaga, hindi naman na ialay, kumbaga, let Him guide us para makuha kung ano yung will niya. Yeah. His will be done, di ba? And then, another thing pala, I would like to point this out to you kasi medyo hindi ako naniniwala sa introvert. Sorry sa mga tao dito, hindi ako naniniwala sa introvert. I'm just a big believer na wala namang introvert kasi kung sabihin introvert, yun yung taong takot na sa tao, kahit matouch lang sila or makakita ng tao, they're too afraid to see people. Ang tingin ko sa mga tao na nahihiya makipag-interact sa iba, especially strangers, they are just socially awkward. And getting rid of socially awkwardness is a skill and you developed it. And then another thing, may maganda pala akong sinabi mo na kumbaga kung hindi ka mag-i-invest sa sarili mo, bakit mag-i-invest yung client sa'yo? Yes. And then kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, bakit sila magtitiwala sa'yo? And I would like to share this with a lot of people kasi somehow nag-resonate yun sa akin. Ako kasi, mahilig ako ng libre, like putik. Like, mahilig ako sa libre. If I can download it via torrent, I will download it. Like, kahit ano pa yan, I will download it. But here's the thing. Your vibe will attract your tribe. Naniniwala talaga ako dun. Your vibe will attract your tribe. Kung mahilig ka mag-download ng free, mahilig kang ma-download ng free, pustahan tayo, hindi mo alam how much you should charge, and then hindi mo din alam, or yung ma-attract mo ng mga clients, mahilig din ng libre. Pero when you start investing in yourself for some weird freaking reason, your clients are happy to invest in you as well. Yeah. Kasi again, your vibe will attract your tribe. Now, eto just since you mentioned na may challenges ka. Okay, you mentioned may challenges ka, how you overcame it, ano yung mga challenges na yun, which is yung introvert, yung capabilities mo, self-doubt mo, narinig mo lang sa podcast, and then yun nga, His will be done. For sure, kasi may mga tao na say for example sa akin, may times na parang feeling ko,
may purpose pa bang ginagawa ko para sa CDPH? Parang wala siyang progress. I don't see progress. No? And for sure, na-feel mo din to. Pero, ang tanong ko dito, you were doing a lot of action. You were taking action. Pero may biases kasi tayo. Minsan hindi natin siya na-measure, no? Ano yung naging one key moment or one measurement para masabi mo na, shit, ang laki na ng progress ko? What was that moment or situation? Okay. Actually, meron akong 4 ulit dito, 4 points about that. So, yung una is, siguro yung time na ina-ask na ako ng mga tao to share my knowledge. So, first, yung sa kay Coach JV. So, parang ako, parang dun ko na-realize na may pala ako, may progress pala ako kasi nakikita nila na kaya kong i-share, na parang may ma-i-share ako sa community. And pangalawa, sa kay Coach Darla, pinag-share din ako. And eto, pangatlo, na tapos ayaw mo sa akin. Grabe no. Ito yung pangatlo, na nakapag-share ako ng story ko. So, alam mo yun, parang, parang, hindi naman ako mapupunta dito sa sa live na to kung wala akong progress. Ayan, isa siya sa moment na na-realize ko na may progress ako. Pangalawa is yung nagiging visible ako online. Kumbaga parang marami yung, hindi naman marami, pero there are people na kilala na ako online, no? So, ayun yung parang isa kong nakikita na parang dati hindi naman ako, wala naman ako masyadong kilalang freelancers. Pero ngayon, marami na akong kilala, nagiging visible ako online. So, isa siya sa parang factor for me na ma-realize ko na may progress sa journey na ginagawa ko. Yon. And then, yung pangatlo is, ang daming opportunities na dumadating. Super dami. 'Di ba? Sabi nga nila, you reap what you sow. So, tanim ako ng tanim ng pag-show up, tanim ako ng tanim ng time, ng pag-i-invest sa communities, sa courses, sa knowledge. So, it's time for me na little by little, nag-aani na ako. Kumbaga parang may mga times na hindi naman ako nag-outreach. To be honest, I mean, hindi sa pagbabrag, Tamad to. Hindi sa pagbabrag. I mean, ayun, hindi ako nakakapag-reach out sa clients pa. Hindi pa ako nakakapag-optimize ng profiles, to be honest. Pero, super blessed ako kasi may inaani ako. Kasi alam ko sa sarili kong, nagtanim ako ng time, nagtanim ako ng efforts, nagtanim ako ng knowledge, ng investments and everything. So, super happy ako doon sa nangyayari. Ayan. And then yung last thing na nangyari is na ma-realize ko na may progress ako is maraming nagja-chat sa akin for collab projects. So, ayun, super, ako dun, super happy ako kasi parang dati wala naman akong, nakakausap, wala naman akong nakokonektan. So, ayun yung parang, factors for me na nakita ko, na may progress ako. And also siguro yung yung nanonotice ako ng mga coaches ko sa courses. Ayun na. So basically, hindi na ako magre-refer sa'yo, Chares. Gagi, no? Pero oo, totoo. Like you really reap what you sow. Na, yun nga, you've invested in a lot of things. And then also, I'm always a big believer talaga when, like, sa investing in yourself. And then siguro, sa mga nanonood dito, somehow this is a growth hack when it comes to getting clients. And I'm telling you this because I really care for you. And then kung wala kang client, I'm telling you how this works. So,
si Jassy is one of my go-to people. So say for example, may potential client and then they would want work. Ipapasa ko yan kay Jassy na, uy, available ka. Now, one of the reasons why is because ganito, when you pay for a community, it's actually a method na sinabi ni Russell Brunson na buy your way in and work your way in. So anong meaning nun? You bought the resource of that coach or that mentor. And then inside that community, you did a lot of efforts, do goodwill inside that community to make that community super active. Naging helpful ka. Now, as someone na ikaw yung taga-handle ng community na yun or ikaw yung owner ng community na yun, if there is one community member who's helping you out, yung utang na loob will kick in. Kaya, ang nangyayari sa akin, pag nakikita ko si Jazz na ano, ay shit, active siya yung tumulong. Papasahan ko ng work pag meron ako. So, yun nga, because she did the work her way in. She worked her way in. She bought her way in first, pero nag-work her way in din. So, I'm telling you guys na do not be afraid to invest in communities. Nagiging sayang lang naman talaga yung isang bagay pag hindi kayo kumikilos. Yun lang naman talaga yun. Naging sayang yung bagay kung hindi tayo kumikilos. Pero that's one of the best ways to prospect. Like, may join na akong community, medyo mahal siya. It's 6 digits, pero god damn it, hindi ka maubusan ng client. Kasi nga, you just have to work your way in. And that's one way. Now, ngayon, ito pa yung ito na yung ano daw? Pwede akong mag-add doon sa sinabi mo. Go. So, yung additional ko doon, no? Last year, kasi tribe member din ako no? Nag-join din ako sa tribe. Year August, ata yun. So, ang isa kong natutunan doon, and lagi ko ring naririnig sa mga coaches, kay Coach Darla, sa iyo, kay Coach JV and everything, kay Coach CC, na your network is your network. Network is your net worth. So, I totally agree doon kasi na-experience ko siya. So, minsan, sumasali ako sa mga communities, nagbabayad ako kasi gusto kong magkaroon ng network. Kumbaga, nagbaliktad na nga minsan yun nangyayari eh. Parang, mas binabayaran ko na yung community, yung para sa community, kesa yung course. Kumbaga, yung course is nasa bonus for me and yung network talaga yung binabayaran ko. So, yung shinare ko sa'yo last time na 14 hours ko lang siya ginawa for 600. Pesos or dollars? Dollars. Ulitin mo nga. Yung ginawa ko na 14 hours na worth $600 is from a network. So, dun ko nakita yung pagiging powerful ng network. Yes. And to be honest, halos lahat ng direct clients or clients na ka-work ko ngayon is from referrals. Kaya sabi ko sa'yo kanina, sa inyo, na hindi pa ako nakapag reach out sa mga clients. Optimize and reach out sa mga client. Kasi sila na yung lumalapit. Mga network ko yung mga nagre-refer. So, yun yung parang pinaka-big lesson sa akin when joining a community. Yan yung isang underrated talaga na method of getting client. Meron din kaming isang member dati na yung pro group dati was still active. And then yun, they were always playing inside the Discord server ba. They were always playing yung mga taong yun. Pero putik ngayon, hindi na sila active sa server and then sa CDPH. And I'm happy na hindi sila active. Why? Because sipin nyo yung rate nila per hour and then silang lahat nagko-collaborate with that one client, $50 per hour. And they're full-timers. 5 silang nagko-collab. Kung sino man yung naglalaro ng Discord na yun that time, they are now collaborating with each other. Kaya nga, your network is your net worth. Kung sino yung maging close mo, pag meron niyang trabaho, ikaw yung papasahan kasi nga ikaw yung close.
And yan yung isang underrated method talaga, which thank you for pointing that out. Now, pupunta na tayo sa sa next question. Okay. Now, may question ako dito sa iyo, Jassy, kasi na-mention mo na nasagot mo yung ibang question. So, medyo magsa-segue tayo. And it's not actually for you, but this is actually an advice from you sa mga tao. Sa mga tao na they're waiting for the perfect moment, they're waiting for the moon to align, magkaroon ng solar eclipse before sila mag-take action, mag-invest sa sarili nila. Ano yung advice mo sa kanila? Sige. Ako kasi, simula nung, ano kasi, di ba dati, ang sinusunod ko yung sarili ko, yung perfect timing ko, na alam ko na perfect para sa akin. Pero simula nung, yun nga, hindi ako, sa mga faith, beliefs, or religion natin, no? Pero ito yung nangyari sa akin kasi, simula nung natutunan ko na mas sundin ko yung perfect timing ni Lord kesa yung perfect timing ko, dun na naging align talaga lahat eh. I mean, minsan kasi yung mga bagay na hindi pa perfect timing sa atin, is yun pa yung perfect timing para kay Lord. No? Yung kumbaga kahit hindi mo gustong gawin pero sinabi ni Lord na, anak, go na, kaya mo na yan. Wala ka ng choice kundi gawin. So, instead na hintayin natin yung mga bagay na to fall into place, or yung tipong, yung tingin natin, perfect timing yun, mas natutunan ko ngayon na hayaan ko na lang si Lord na kumilos at mag-trust na lang sa Kanya. Kasi, to be honest, sobrang daming surprises ni Lord. Actually, lahat ng nangyayari sa akin ngayon, hindi ko naman plinano to eh. I mean, nagugulat na nga lang ako na ganito na pala yung gusto ni Lord na i-decision ko sa life ko, na ganito na yung, gantong path na dapat yung tahaking ko. So, ayun, for me talaga, it's the best na yung perfect timing ni God yung sundin natin kaysa yung perfect timing natin. Yes. Ayan. At saka, meron na akong hindi sa pagiging talaga yung sa religion. Pero may 3 verses ako na related talaga doon. No? Una yung Proverbs 3:5-6. Yung trust in the Lord with all your heart. Diba? And lean not on your own understanding. And all your ways submit to Him. And He will make your path straight. So, nung na-realize ko yung verse na yun, naano ko sa sarili ko na, oo nga, simula nung nag-trust ako kay Lord, yung path ko naging straight. Yung direction ko yung direction ko talagang diretso, alam ko ano yung gagawin ko. Hindi na ako lost. Ayun, hindi na ako lost. Tsaka yung pangalawang verse is yung Isaiah 60:2022. Isaiah 60:22. Ayun. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, hindi ko naman alam, di ba, na mangyayari yung mga gantong bagay sa life ko. Si Lord lang yung nakakaalam eh. So, alam niya na the time is right na. So, He makes it happen sa life ko. And yung last na verse is yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, kahit anong i-plan natin, kung alam na ni Lord yung plan niya sa buhay natin, yeah. 'Di ba? At alam niya na yung perfect timing kung kailan niya ibibigay yung yung mga bagay para sa atin. Kaya ayun, simula nung parang nung alam ko na yan, I mean yung mga na-realize ko yung mga verses na to, na alam na ni Lord yung plano niya sa life mo eh. Alam niya yung kung kailan yung perfect timing and everything. So ako, sa sarili ko, dahil alam ko na yung perfect timing ni God yung susundin ko at hindi perfect timing ko. Ang gagawin ko na lang is mag-take action. Yes. At magtiwala sa sarili ko. Yes. Ayun.
Kaya nga may quote din na sinasabi na just do your best and God will do the rest, di ba? Yeah. Kasi nga, totoo naman talaga eh. Like, I'm not sure kung nanonood ka ng Kung Fu Panda or ako lang kasi baka masyado kang bata para hindi mo alam. Nanood ka ng Kung Fu Panda? Nanood naman. Oh, so may quote doon na yung turtle ba, yung master nung panda. So ang sabi niya is yesterday was history, tomorrow's a mystery, and today is a gift. That's why it's called the present. And sinishare ko siya sa'yo or sa inyo is because may times na masyado tayong nag-overthink kung anong mga plano natin sa in the future, when in reality, all we have to do is just do our best on that specific day. Na hindi tayo magsabi na one day, instead na maging day one natin to. Like, instead of one day, call it as your day one. Kasi nga, it's the present eh. It's a present, it's a gift. And if you just do your best, tapos hayaan mo si Lord na yung bahala na sa iba, talagang totoo naman eh. Hindi lang naman nagkaka-result yung tao kasi hindi sila kumikilos. Yun lang talaga yun. There's no other, secret out there. Ano eh. Kasi kung ganun ka naman talaga ka-hungry, for some weird reason, God will provide you with the answer. Yeah. Kaya nga, seek and you shall find, ask and you shall receive, diba? So, anyway. Yung iba kasi, parang manifest lang, pero wala namang pag-action. So, nonsense yung pag-manifest mo kung hindi ka magte-take action. So, ang pinaka-root lang talaga sa lahat ng to is take action. Kahit na yung parang takot, lost, take action pa din. Ayun. Yung mga nagma-manifest lang tapos walang action, manipis na talaga yung yung pasensya ko dyan sa kanila. Charis. Joke lang. Pero, yun, Jazz, eto one of my question is, could you share one small win, aside from na share mo na kanina, or pwede mong i-share ulit, could you share that one small win that is now, or meron ng malaking impact sa buhay mo ngayon or sa career path mo ngayon? Isa lang? Parang madami. Isa lang. Madami. Ang hirap mamili ng isa. Pero, yung isa siguro yung small win na sa akin ng bigger changes is yung dahil sa pag-share ko ng knowledge ko sa ibang tao. Win kasi siya for me na makapag-share ako ng knowledge sa ibang tao. Is, kung hindi ko na-share yung knowledge ko sa ibang tao, siguro hindi ko nakita yung purpose ko in life. Kasi nung time na nag-share ako sa ibang tao, na parang parang ang gaang sa feeling na parang purpose ko atang sumagot ng mga questions ng ibang tao. Or tulungan sila. Kasi, kaya super gusto ko yung mantra ng CDPH, yung rising by lifting others. So, nung time na ginawa ko yun, parang everything is, na talaga, aligned, fall into place, parang gano'n. So, it's a win sa akin kasi nakita ko yung purpose ko in life. Aside from working with clients, may purpose din pala ako as a person, as an individual person. Oo naman, grabe naman to. Is to share yung, hindi kasi before, hindi ko, yun, parang ako lang yung sarili ko lang iniisip ko. Yung kumbaga ang gusto ko lang yung matuto lang ako ng matuto, mag-improve lang ako ng mag-improve. Pero ngayon, it's part of my purpose na to share kung ano na yung alam ko. Ayun. Totoo kasi, when one teaches, two people learn. You as the teacher and then the one that's the receiver. You learn about yourself and then you learn na, ay shit, may purpose pala ako. Kaya yan yung belief ko din for the CDPH people na hindi mo naman kailangan i-gatekeep, 'di ba? Yeah. Kasi at the end of the day,
when you teach it, two people learn, you will also learn. Kaya nga yung mantra sa CDPH is rising by lifting others. Wala tayong gatekeeping and shit. Kasi lahat tayo matututo eh. So, yun. Ano pa bang question ko? Ba't ang galing mong sumagot? Siguro charas gumagawa ng issue, no? Siguro mahal ka ng mama mo. Pero ngayon, just one quick question. While other people define as win, yung win nila is, sana magkabahay ako, sana 100K na yung salary ko, sana 800K na yung oras ko, ganun. How do you define win? Or what's your definition of winning ngayon? Actually, ganun din naman ako dati. nung hindi pa ako nag-join ng mga communities and hindi ko pa na-solidify yung mindset ko when it comes to freelancing. So, dati, ganun din iniisip ko na yung parang yung win is kapag 6-digit ka na or meron ka ng kotse, nakabili ka ng bahay, meron ka investment and everything, or meron kang mga well-known na material na bagay, no? Akala ko dati, ganun din yung parang win for, as being a freelancer. Pero ngayon, yung win sa akin is yung nagkakaroon ako ng progress. Maliit man, mabagal man, basta may progress, win na sa akin yun. Kasi, simula pa kanina, binabanggit ko, ayokong maging stagnant. So, win sa akin, yung nagkakaroon ako ng progress. So, kung madapa man ako sa journey ko or magkamali, win pa din siya sa akin eh. Kasi natutuwa ako kung paano ko siya itatama sa susunod na gagawin ko siya ulit. So, ayun. Yung sa akin, yun yung win ko na definition ngayon. Kumbaga yung money is secondary na lang siya sa akin. For me it's a secondary. Kasi parang mas na ako dun sa progress ko. Susunod na lang kasi yun eh. Yes. Diba? Susunod na lang siya sa'yo, nakabuntot na lang sa'yo yung mga yan, yung mga iniisip natin na nakakala natin yun yung win talaga as a freelancer. Susunod na lang siya as long as dapat ang priority natin is magkaroon tayo ng progress in our journey. Ayan. Grabe, astig yun na. May i-share ako, no? Alam mo yung tangible versus intangible. Like yung tangible is something that you can, yung nakikita mo, nahahawakan mo, tangible na bagay. And intangible is hindi mo nahahawakan. Tapos may nabasa or may narinig akong podcast, hindi ko din alam kung sino yung nagsabi, pero yung sabi niya, work on the things that are intangible. When you are working towards an intangible, it means that you are working inward kasi nga intangible. Kasi daw, if you work on yourself, if you invest in yourself, yung tangible magfo-follow na lang, which is yun nga yung sabi mo, di ba, na mas importante sa'yo yung magkaroon ng progress kasi nga magfo-follow na lang yung iba, which is totoo. Yes. Tsaka to be honest, di ba sabi ko nga, August lang ako nag-start na mag-direct client. Wala pang 1 year. Pero kaya nga, grabe yung grabe yung ulan. Grabe yung progress kasi yun nga yung goal ko eh. I mean, hindi ko goal yung 6-digit, kotse, bahay, ganito, ganyan. Ang goal ko lang talaga is magkaroon ng progress. And super happy ako kasi hindi masakit sa feeling yung kasi 'di ba pag ini-aim natin na yung 6D tapos o kaya bahay, kotse, tapos hindi natin na-achieve, parang 'di ba parang napapanghinaan tayo ng loob. Pero kung yung i-goal natin in life is yung progress, wala kang mapi-feel na kahit Ayun, yun yung parang nakagulat din sa life ko. Ayun. Pakiulit nga yun. Parang gusto ko yun. Like, ulitin para sa mga sa mga materialistic people. Pakiulit! Ayoko na ulitin. Charis.
Ayan, more on focus on your progress, not with material things. Kahit Yes. nag-post ako ng mga hindi ako after doon. I mean, hindi ako after doon. Kasi may story yon actually. Gusto mo ba ikwento ko pa? Oh. Sige, G. Ikwento ko. Kasi, di ba nga last year, magpapasko na. So, nag-worry ako kasi wala akong laptop. Oh. Wala akong laptop. Tapos, doon ako sa Antipolo magstay for Christmas. So, medyo matagal yon. Yung desktop ko, nandito sa working station ko. So, ang problem ko doon, sabi ko, hala, magdi-December na, wala akong laptop. Ano nang gagawin? So, super blessed lang. Kasi nga, nag-a-align talaga lahat. May network ako, nirefer ako sa client, and then I was able to charge my first premium rate dun sa client na yun. And from Magkano that, to? ganun na lang. Sige, ganito na lang. 6 digit or hindi? Ganun na lang, Mayor, ganun. 6 digit yun, oh. 6. So, from that, doon parang binigay ni Lord yung blessing. Na parang, kailangan mo, sige, eto. At dahil ang goal mo is yung magkaroon ka ng progress, so eto, tinanim mo, di ba, yung ganito, yung time mo, yung knowledge mo, eto na yung yung maha-harvest mo. So, super thankful ako doon na hindi ako ng problema nung December kasi meron akong ginagamit. Ayun. Grabe, no? Yun yung masarap sa buhay. Yung pwede kang bumili ng isang bagay, pero hindi mo inutang. Hindi mo inutang, and then at the same time, yung bibili ka ng isang bagay, not because dahil gusto mo lang na yung garbo ba, yung ibrag, but it's more on, wala akong gagamitin. And then for some reason, God will provide na parang, ayan, bili ka. Gagamitin mo naman pala eh. Hindi mo naman yan ibrag-brag. So, hindi siya more on luho things. It's more on need talaga. Which hopefully a lot of people will learn from you despite your age. Including me. Kasi may ganun akong mentality sometimes. Especially pag gadgets or especially for gaming. Ganun ako. Maluho ako sa games. Anyways. Hindi sa akin yung interview na to. So sa'yo to eh. Pero marami akong nakuwang lessons dito. Like sobrang dami yung nakuha kong lessons talaga na it's more on naging obsessed ka on your progress, and then at the same time yung ikaw yung embodiment ngayon ng sinasabi namin dati na do not be the best kept secret. Tangina, mag-share ka online. Gawin mong diary yung social media platform mo. Huwag kang mag-post ng mga pagkain dyan, kung ano pa. So anyways, now, siguro, eto pa, no, Just, kasi for sure, there's a lot of people na doesn't even know what consistency means. Okay, kasi kahit ako, hindi ko din alam yung consistency, pero ngayon, alam ko na yung consistency na parang may times na down talaga tayo, may times na peak yung energy natin. Pero, ito yung question ko. How has consistency played a role in your life, and despite na may mga times talaga na down yung energy mo and then you still chose to be consistent, how has it played in your life? Ayun nga, to be honest, dahil nga sinabi mo na rin, there are times talaga na di talaga ako consistent. Aminado naman ako doon. Like, minsan di na nga ako nakakapag-post sa Facebook para mag-show up. Syempre, tao tayo eh. Darating talaga tayo sa point na tatama rin, mapapagod. Pero siguro, what I can say is yung big part of my progress is yung resilient. Hindi yung pagiging consistent ko. Kasi, up and down talaga siya yung consistency eh. Ang talaga, yung resilient.
Kasi kung hindi ako wala akong resilient sa sarili ko, hindi ako resilient na tao, siguro hindi ako makakapag-move forward sa journey. Kasi akala kasi ng iba na kapag freelancer ka, mabilis lang kasi naka-focus sila sa pera. Ayun. Click-click lang eh. Click-click Oo, lang. drag-drag lang yun eh. So, ayun. Parang, yung ibang tao kasi, yung mga gustong maging freelancer, parang yun agad kasi yung iniisip nila eh, na parang na-attract sila sa pera agad. Parang sinabi lang ni ganito na mag-earn ka ng ganito, agad silang, sige, mag-freelancer nga ako. Yan. Pero hindi nila naiisip yung up and down ng journey natin, yung struggles na pinagdaanan natin, yung mga hirap, paano isolve yung ganito, paano ko mapi-figure out gawin yung ganito, nagalit si client, paano ko aayusin yung problema and everything. Super daming problem sa pagiging, sa journey natin na sa freelancer. So, for me, sa progress ko, resiliency talaga. Kasi, dahil doon, nahe-help ako nung mag-bounce back. Pag dapa nga ako, natututo akong tumayo ulit. Natututo akong lumaban ulit. Kasi kung walang resiliency, ihinto na ako dun eh. Tapos na yung journey. So, hindi ako mapupunta dito. No, hindi ako mapupunta dito. So, kung parang rin siya kung palagi akong natatakot gawin yung isang bagay na hindi ko pa nagagawa, palagi akong panghihinaan. Hindi ako uusad sa progress ko, Yes. sa journey ko. So, ayun, resiliency yung sa akin, not consistency. Kasi, tendency talaga sa tao is tamarin talaga. Pero yung pagiging resilient, yun yung pinaka may big role sa progress ko. Ayun. Pwede ako mag-add. Sige po. Feeling ko hindi ka lang resilient. I-rephrase ko probably kasalanan ko din kasi hindi ko talaga define yung question ko. Now, eto i-define na natin, no? You were still consistent. Hindi nga lang sa action. You were consistently being patient and resilient. So, sa ibang side ka naging consistent. Yeah. Now, yung iba kasi, mayroon silang tinatawag na temporary resilience. Parang, putik, nag-iipon ako para makapunta dun eh. So, resilient sila. That time, alone. Yung iba, magda-diet ako ngayon kasi magsa-summer body ako eh. Pero pagdating ng June, putik, kain na naman. So, that's not really, disciplined. So, aside from your resiliency, ang nakakatuwa dun is you've been patient with your progress. And hindi lahat ganun. So, you should definitely be proud of it. Ayoko kasi nung mabilis. Kasi parang, minsan may notion kasi tayo na pag mabilis mong nakuha, mabilis ding mawawala. So, gusto ko yung pinaghihirapan ko talaga siya. Yes. Na para kahit mawala siya sa akin, kaya ko ulit trabahuhin. Kasi alam ko na kinaya ko siya. Ayun. Nakakatuwa yung ganun, no? Meron akong isang mentor, and then yung sabi niya, like kasi ako, I'm really aspiring to be a really good marketer, not just designer. I'm really aiming to become one of the best conversion designer, not just in the Philippines but the whole world, or in the internet marketing world. And then yung sabi niya is, at the point pa lang daw na you are striving to do the hard things so that you could learn every fucking principle out there is already great. Kasi nga, even if the algorithm changes, you will know what to do. Yeah. And yan din yung ginagawa mo. Na parang you're willing to do the hard stuff so that when everything goes crashing down, alam mo paano mag-bounce back. And hopefully, yung ibang tao din dito, ganun yung mindset. Kasi yun nga, hindi talaga smooth sailing si freelancing.
Hindi yan puro naka-aircon, upo-upo, click-click, pindot-pindot, drag-drag. Hindi ganun eh. 'Di ba? Hindi talaga ganun eh. Now, eto just like, kasi eto yung mga tao na feeling nila mabilis lang yung pera sa freelancing, which sometimes is true, but most of the time not. Yeah. Siguro gusto kong mag-share ka ng mindset para ma-shift naman ng konti yung mindset nila. What's the one habit or a mindset shift that has made the biggest difference in your journey that other people might benefit from? Siguro kasi marami akong nakikilalang freelancer na na ayaw mag-show up. Kasi yun nga yung introvert thing. So siguro yung one thing na ma-share ko nga is yung kanina kong sinabi na being an introvert is a choice. And it's part of our progress in our journey, yung pag-show up. Isa siya sa formula ng pagiging successful freelancer. So kung hindi Yeah. natin siya gagawin, then kulang ka na agad ng formula sa pagiging successful freelancer. So ako, marami pa naman din akong pagkukulang na formula. Pero happy ako kasi may isa akong nagawa. May isa na akong nagawa. So, How much more kung magawa yung iba, di ba? yes. So, gagawin ko pa yung iba kasi aaralin ko pa siya. So, ayun yung yun yung masishare ko na na mindset na show up lang talaga. Kasi hindi ko, personally hindi ko alam yung magiging resulta nun nung pag-show up. Ginawa ko lang kasi gusto ko at alam kong yun yung tama kong gawin. Mm-hmm. Ayun. Thank you. May share ako sa iyo related sa showing up pa. Alam mo ba na kahit yung mga founders ngayon, yung mga big CEOs, they're also showing up para mas lumaki yung negosyo nila. Tulad nung Nvidia CEO, si Jensen Huang. Diba? Nagpapa-interview na siya sa podcast. So, kung sila, trillionaire na, billionaire na, tas tayo, wala naman lang ipon, ba't tayo hindi nag-show up? Yeah. Diba? Parang, yun nga ng mga billionaire nag-show up, tayo pa kaya na wala tayong option, diba? Now, just siguro one more thing na question before we wrap up. Guys, kindly comment your one valuable takeaway that you've learned from Jassy, and then mag-a-ask na ako ng question sa iyo, Jass. Just for someone who's also watching right now, and they're probably someone who's hesitating, they're calling themselves na, ay shit, di ko yan kaya. They're probably someone na, ay shit, introvert ako eh. Or they're probably someone na sasabihin na, newbie lang kasi ako eh. What would you tell them based on your experience? Ano yung advice mo sa kanila? So that they will take action. Siguro ulitin ko lang yung sinabi ko sa'yo, Mayor, no? Yung, I know how it feels na mag-doubt sa sarili. Kasi na-experience ko talaga siya eh. Yung parang tipong ayoko nang kumilos kasi parang pinangungunahan ako ng doubt ko sa sarili ko. Pinangungunahan ko lahat ng resulta. So, alam ko yung feeling na mag-doubt sa sarili, mag-overthink, na kung capable ka ba na gawin yung lahat ng bagay, i-deliver sa client. And yung pag-stay mo sa comfort zone. Kasi, 'di ba, alam natin na safe tayo dun eh. Yun na yung kinasanayan natin eh. Alam ko yung feeling nun. Pero kung may natutunan ako sa journey ko, at sana may natutunan din kayo sa journey ko, is wala talagang perfect timing. Minsan kailangan lang din nating gawin kahit natatakot tayo. Doing it afraid is part of the process. Madapa ka, it's part of the process. Bumangon ka, it's part of the process. Mabagal yung progress mo, maliit yung progress mo, it's part of the process. Lahat talaga is malilit na bagay is nagko-contribute dun sa goal natin na maging successful freelancer. So, the moment na i-take natin yung first step, kahit yung mag-aral tayo ng new skill or mag-enhance ng current skill natin, mag-join sa communities, sa mga online challenges, sa mga courses,
hindi natin alam na na-overcome na natin yung mga limiting beliefs natin. Na dito lang ako sa comfort zone ko kasi ito na yung sanay ako eh. Ayoko nang mabago yung environment kasi baka mamaya anong mangyari, di ba? And Ayoko yung na yumaman eh. and yung doubt sa sarili, yung pag-overthink. So, ayun. Hindi naman natin totally kasi kailangan na super confident agad. 'Di ba? Ang importante lang is yung magsimula ka. Just start talaga. Just start. Kaya nga, Kahit mahirap, kahit lost ka, kahit kinakabahan ka, kasi darating yung time, magugulat na lang tayo. Ang layo na pala ng progress natin. So, parang ako, di ba, una pa lang, tatakot ako na kumuha ako ng, mag-aral, kumuha ng direct clients. Natatakot ako kasi baka mamaya hindi pa ako enough to provide those services sa clients. And natatakot ako na baka yung investment ng client is masayang. 'Di ba? So, lahat ng doubts, lahat ng fears, lahat ng tanong natin sa isip natin, lahat ng excuses natin, is lahat yan may solusyon. Sabi nga ni Mika last time, 'di ba? Pag gusto mo, gagawin mo. Pag gusto mo, may paraan. So, baka hindi mo talaga gusto. Kaya ka puro excuses. 'Di ba? tama. 'Yun. Tama. Baka hindi mo talaga gusto. Kaya ka maraming excuses. Kasi tulad ng shinare ko kanina, unang inoffer sa akin, WordPress design and build ng website. Hindi ko alam, pero hindi ako nag-excuse na hindi ko alam, na hindi ko kaya. Ang ginawa ko is naging resourceful ako. Nag-search ako online kasi meron naman akong access online. So, mapalad tayo kasi may mga resources tayo eh. May laptop, may phone, may computer. It's, na lang talaga eh. Nasa sa atin na lang yung kulang. Yung pagte-take action and pagsisimula natin sa journey. So, ayun. Ayun. Swerte nga talaga ng mga mga aspiring freelancers, no? Kasi aside from the tutorials that you guys have, meron din mga communities where you can be part of. Like isipin niyo yung way back 2012. Walang ganun. You figure things out on your freaking own. It was very, very difficult that time. So guys, do not waste it. Tama yung sabi ni Jassy. Like, kung gusto, may paraan. Baka ayaw mo lang kasi kaya marami kang excuse. Yeah. So, yun yung, guys, take action kayo. Now, ito just final question before we end the live session. And, of course, gusto ko mag-thank you sa'yo for being here as well, for saying yes kahit alam kong kinakabahan ka. You said yes, you wanted to inspire other people, you wanted to contribute dun sa Rising by Lifting Others na mantra ng CDPH. You really wanted to inspire people kasi nga, like alam mo to na one of my vision really is for Filipino creatives to be or to get paid for their thinking. And for me to do that, hindi ko yan kaya. You guys are gonna be helping me out by inspiring other people. Now, just like you've mentioned, importante sa'yo yung progress. Looking ahead, ano yung next small win you are working towards? Ano yung ginagawa mo ngayon? Jowa daw. Ginagawa ko ngayon, or yung plan ko, ganon, yung goal. Siguro gusto kong maging realistic muna, no? Ayokong mag-plan kasi nga, sabi ko, ironic, sabi Ayaw ko, mo mag-plan, no? planado. Hindi, yung ayoko yung mag-plan ng pangmahaba muna. Oo. Kasi sabi ko nga kanina, ang daming surprises ni Lord. Pag plinano ko, kung hindi naman niya plano para sa akin, anong gagawin ko? 'Di ba? So, siguro being realistic, yung current na ginagawa ko, gusto kong matapos ko muna siya. Yung makagraduate ako sa
HLA. So, shout out sa mga Shout HLA, out sa classmates. sa mga classmate ko. Kaya natin yan. And, ayun, yung shinare ko sa Facebook din, na in the next 3 months, ang goal ko is maging skilled, go high level web funnel designer and builder. And I think, nasa progress na ako nun. Kasi, yung mga clients ko is, dun na naka-align sa high level. And yung pag-funnel build and website. So, ayun muna siguro yung, yung plan ko na gusto ko munang gawin. So again, Jassy, thank you for sharing your journey with us and showing that winning starts with taking action. And to everyone who's watching, remember, you don't need to wait for the perfect moment. Your story of progress begins the moment you decide to start. And of course, wag puro plano, kilos din. And then kung magplaplano kayo ng 100 years from now, let God do the rest and just do your best. Now, yun nga, whether it's a mindset shift that you're working on, guys, your first sale, or maybe just really learning a skill, you are already winning. Okay? Yung point pa lang na nag-decide kayo to be here, to watch, to take, to share your takeaways, you are already winning. Kasi nga, you are here. You spent your valuable time with us. You chose to be here and you wanted to really be serious on what you want to do next. So you are already winning. So, guys, if Jassy's story resonated with you today, let this be your sign to take action because your progress, no matter how small that is, it is definitely worth celebrating. I want you guys to say na, ay putik, may ginawa ako para sa sarili ko. I invested in myself. Nanood ako ng ganito. I'm already winning. Guys, it's all part of your winning story. And join us again next time as we continue to celebrate more inspiring journeys of progress and redefine what win truly means to us. So guys, thank you all for being here today. Keep taking action, keep making progress, and keep winning. See you guys in the next live session.